Nakamit ng Pilipinas at India ang 3 bilyong dolyar na trade and investment sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas. Ito pong huling 2 taon, lalo pong napag-ikting at napag-ibayo yan sa ilalim po ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Narendra Modi. Halimbawa po, sa Kalakal, tulad po nung nabanggit ko kanina, sa unang pagkakataon, tumawid po tayo ng 3 bilyong dolyar na halaga ng Kalakal. Total po iyan. Pahayag ito ni Philippine Ambassador to India Josel Ignacio Mayo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalakas ang ugnayan ng Pilipinas at India kung saan nakamit sa kauna-unahang pagkakataon ang $3 billion total trade ng dalawang bansa. Umuusad at tumatakbuan niya ang lahat ng antas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, kasama na ang kalakal, depensa, liderato at turismo. Mas pinadali na rin ang pagbiyahe sa dalawang bansa ng kapwa nationalities nito dahil sa electronic visa. Sa ngayon po, sa lahat ng ating mga embahada, dito lamang po ngayon sa embassy sa India, tayo nag-i-issue ng electronic visa para po palakihin ang Indian tourism sa Pilipinas. Para sa 2025, target naman ng embahada na maibalik ang direct flight sa pagitan ng India at Pilipinas upang makatulong sa kalakalan at pamumuhunan. Isa sa importanteng bagay na gusto nating maitawid na susunod para sa 2025 ay ang maibalik po ang direct flights, sapagkat yan po ay 10 taon nang wala. Sa datos ng Department of Tourism noong taong 2022, kabuang 41,292 o katumbas ng 2.4% ang Indian tourist arrivals sa Pilipinas. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa.